Hello, hello! Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta kayo? Ang inyong mga pamilya, inyong sangbayan. Narito muli tayo sa sandaling ito upang ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa salita ng Panginoon at pong sulyapan muli yung kanyang banal na salita. Subalit bago tayo tumuloy sa ating pag-aaral, nais ko pong anihan kayo sa ating pambungad ng panalangin. O Diyos na dakila at mahabagin, makapangyarihan naming Diyos na sa mga langit, narito muli kami, Panginoon. Amin pong itinatalaga ang mga oras na ito sa aming pagtunghay ng iyong banal na salita. Pangyari no ang banal na ipadala sa amin ang iyong banal na Espiritu, magbigay sa amin ng karunungan upang lubos po naming maunawaan ang kahalagahan po ng inyong mga salita. Niling ko po ito, Panginoon, sa banal na pangalan ni Jesus, naming tanging tagapagligtas. Amen. Bago po tayo lumawig mga kapatid, nais ko pong pakinggan natin ang isang awit na may pamagat, Lord, You're All I Need. In prayer, seeking an answer for all of the strifes in my life. In the still of the silence, I felt your presence, and you said Opo mga kapatid, mga kaibigan. Oh Lord, You're all that we need. Kailangan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po itutuloy na po sa ating pag-aaral na may pamagat po, Isang Diyos, tatlong
persona. No? Isang lalaki ang napadaan sa harap po ng malaking simbahan kung saan doon naman nakatayo si Daniel Webster. At sinabi ng lalaking itong dumaan na, paano mo mapaniwalaan ang doktrina na mayroong isang Diyos pero tatlo? Yung tinatawag na Trinity. Kaya bang may paliwanag yan sa kasipan ng tao? Tumingin sa kanya si Daniel Webster at sumagot, naunawaan mo ba ang arithmetic ng langit? Aba, namangha siya. Anong arithmetic ng langit? Sabi ni Daniel sa kanyang pagpapatuloy, ang 1 plus 1 plus 1 equals 3. Yan ang arithmetic ng tao. Subalit ang arithmetic ng langit ay 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. At ito ay makikita natin sa isang likas ng kadyosan na ang pagkakaroon ng isang Diyos pero binubuo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Maaring mahirap maunawaan, pero may sapat na mga talata sa Biblia na nagpapakita na isa sa likas ng Diyos ang pagkakaroon ng tatlong nagkakaisang persona. Tunay nga po mga kapatid at mga kaibigan, maselan po yung ating pag-aaral sa hapong ito. At hindi po natin lubos na maunawaan kung hindi natin mababasa mula sa talata ng Biblia yung kanyang mga sinasabi. Pasimulan po natin ang ating pagbabasa sa aklat po ng Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ang tanong dito ay, ilan ba ang Diyos? No? Ang sagot po ng banal na kasulatan, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ilan daw? Isang Panginoon. Iyon ang sinasabi ng bagong lumang tipan. Subalit, hayaan niyong dalhin ko kayo sa bagong tipan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat po ng Marcos chapter 12. Ang talata po ay 29. Ano po ang sinasabi ng talata? Sa Mark chapter 12 verse 29. Ganito po ang pagkakasabi, sumagot si Jesus, ang pangunahin ay, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Doon din, kinote ng ating Panginoon Jesus yung salita na ating binasa kanina sa Deuteronomy. No? Mayroong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona, isang Diyos ang binabanggit sa lumang tipan, at isang Diyos ang binabanggit sa bagong tipan. Subalit sa aklat po ng Matthew chapter 28 verse 19, ilang persona meron sa isang Diyos? Mayroon nga tayong isang Diyos, pero ang tanong doon ay ilang persona? No, di ba yung ating tema na bilanggit ko kanina ay isang Diyos pero tatlong persona. Saan po natin makikita yung kapahayagan ng tatlong persona? Okay, hayaan niyo pong basahin po natin sa aklat po ng Mateo chapter 28 verse 19. Ito po ang pagkakasabi, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito po natin nakikita yung tatlong persona sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin po natin,
sa talata nating binasa. May isang Diyos, pero ang kanyang pangalan ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Singular o isahan lang ang bilang ng pangalan niya. Hindi sinabing sa mga pangalan, no? Tatlo yung binabanggit pero hindi ginamit ang plural na pananalita, kundi singular sa pangalan, no? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi sinabing sa mga pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kundi ginamit doon ay pang-isahan, no? Pang-isahan lamang. Dadagdagan pa po natin kung saan nabasa natin kanina yung ginagamit na tatlong salita, no? Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa aklat pa rin ng Matthew chapter 3 verse 16 and 17, ito po yung sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay binautismuhan ni John the Baptist. Sa Kapitulo 3, mga talata po ay 16 at 17, nang mabautismuhan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. 17, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Pansinin natin mga kapatid, mga kaibigan, makikita natin rito na naroon ang Diyos Ama, yung tinig na mula sa langit. Naroon din ang Diyos Anak, si Jesus na binautismuhan, at ang Diyos Espiritu Santo na bumababang gaya ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. Sila ay magkakasama sa isang pangyayari. Okay? So, hindi nakapagtataka na mayroong tatlong persona. Sa isang talata, kanina sa Matthew 28:19, ay nababasa natin na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At dito sa pagbautismo ng ating Panginoon Hesus, nandoon uli yung tatlong persona. Yung tinig mula sa langit na nagsasabi, ito yung aking anak, kung saan ako nalulugod ng lubos, ang tinig ng Ama, at ang anyo ng kalapati na lumalapag sa ating Panginoong Hesus, at mismo ang ating Panginoong Hesus na nabautismohan ay naroon. So, paano po natin ito kukontrahin, mga kapatid? Ang isang eksenang ito na naroon lahat ng tatlong persona. Dadagdagan pa po natin ang talatang ito kung ano naman ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, no? Sa 2 Korinto chapter 13 verse 14. Sa 2 Korinto chapter 13 verse 14, ang sabi niya rito, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ginamit uli ni Apostol Pablo yung tatlong persona na ito sa kanyang greetings, no? Na sinasabi niya ang biyaya ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. So, dito mga kapatid at mga kaibigan ay unti-unti na po nating naunawaan, no? Na mayroon talagang tatlong persona sa isang kadiyusan. At sa tala po sa aklat po ng Juan, chapter 15, sa John 15 verse 26, ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Siya mismo ang nagsabi nito mga kapatid, mga kaibigan, na sinasabi niya, subalit
kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Naroon uli yung tatlo, mga kapatid. No? Espiritu ng mga aliw, yung banal na Espiritu na magmula sa Ama, at ito ay susuguin ni Jesus Christ. Siguro naging malinaw na sa atin at sa inyo na mayroon talagang tatlong persona na laging involved. Sa isang Diyos ay mayroong tatlong persona. Sa kadiyusan ay mayroong tatlong persona. Dagdagan pa natin ang isa. No, sa sulat po ni Pedro, ano po ang kanyang sinasabi? Unang Pedro 1, ang talata po ay 2. Ano po ang idinagdag ni Apostol Pedro sa kanyang sulat? Sinabi niya po rito, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. Ganon din po, mga kapatid, mga kaibigan, ginamit pa rin yung tatlong pangalan, no? Ama, Espiritu Santo, at Anak, through Jesus Christ. So wala na po tayong, hindi po mapasubalian yung talata na ating binasa. Laging naroon sa isang pangyayari ang tatlong personang ito. Although bagamat mahirap unawain, no? Subalit, hindi po natin pwedeng kontrahin ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Paano natin unawain na may isang Diyos, ngunit tatlo? Napakaraming bagay tungkol sa Diyos, ang di natin lubos na maunawaan, totoo po yun, ano? May mga lihim na inihayag ang Diyos tungkol sa kanyang sarili. Mababasa natin sa Biblia na mayroong isang Diyos, at mababasa rin natin na mayroong tatlong persona sa kadiyusan. Kung naniniwala tayo sa Biblia, kahit di natin lubos na naintindihan o maintindihan, maniniwala tayo na mayroong tatlong persona sa kadiyusan. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay magkakasamang gumawa upang mabigyan tayo ng isang buhay na puno ng kapayapaan, puno ng kasaganaan, at puno ng pagmamahalan. Ibig niyang makipagkilala sa iyo. Kung ibig mong simulan ang pakikipagkilala sa Kanya, ipagpatuloy mo ang pagsaliksik sa Kanyang salita at sa iyong lubos na makikilala. Opo, mga kapatid, mga kaibigan, wala pong ibang source na masusumpungan natin ang katotohanan patungkol sa kadiyusan ng Diyos natin, maliban sa Bible. Kung gusto mong makilala ng lubos ang ating Panginoon, aralin mo yung iyong Bible. No? Dahil sa Bible na yan, na iyong hawak-hawak, ay yan ang magpapatutuo na mayroong Diyos at may tatlong persona. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, mga kaibigan, pakinggan po natin ang isang awit, Lord, I offer my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I am making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Tayo po ay manalangin. Lord, I offer my days to you. Nagagalak na kami, dakilang Diyos, sa mga sandaling ito na kami po ay inyong pinapatnubayan. Mangyari no ang banal, ang mga katotohanan amin nataplasan. Ngayong banal na salita ay magbigay sa amin ng kaliwanagan. At ito ay aming tanggapin sa aming mga buhay. Naniniwala kami na mayroong isang Diyos, subalit mayroong tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. At sila ay gumagawa upang aming mga buhay ay magpuno ng pagpapala, maging mapabuti ang aming mga buhay, at makasumpong ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Tulungan nawa kami na patuloy naming saliksikin ang iyong banal na salita upang lubos po naming makilala kayo bilang Diyos at tagapagligtas po namin. Salamat sa inyong mga pagpapala na aming tatanggapin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my Maraming salamat po mga kapatid mo kaibigan. Hanggang sa sunod na episode o mapag-aaral natin tunghayan po natin. Salamat po ng marami. God bless us all.